Lorenzo POV. Pagkagising pa lang ni Lorenzo, ay agad na niyang hinanap ang kanyang asawa. I was so drunk yesterday at naiinis siya sa sarili dahil nagpakalasing siya. I can't even remember how we got home. I was extremely drunk and I couldn't help but worry. What happened last night? It was 6 a.m. in the morning now at wala sa kama si Elizabeth. Dali-dali niyang hinanap sa kabuuan ng kanilang kwarto, ngunit wala. Hindi ko ito nakita rito. That's why I decided na hanapin to sa baba. My God, Lorenzo, you forget about your wife? Sana lang ay nandito to at safe din. When I arrived in the living room, that's when I could finally breathe freely. Elizabeth is here. She's okay, and it seems like nothing went wrong last night. Naabutan niya tong nag-uusap ng isa sa mga maid dito. Natahimik sila na makita ang kanyang presensya. Kising ka na pala. Kamustang pakiramdam mo? Bungad ni Elizabeth sa akin. Nagpaalam to sa kasambahay na mamaya na lang ulit sila mag-usap at ngayon siya ang hinarap nito. I'm okay. I just have a slight hangover. How about you? Are you okay? I drank a lot last night. And to be honest, I can't remember how we got home. I look at her entirely at mabilis tong hinagkan. Forgive me. It won't happen again. Matagal ito bago sumagot. Ayos lang naman ako. Hinatid tayo sa isa sa mga tauhan ni Gov. Sagot nito sa akin. Mabuti pala kung ganon. Pasensya na talaga. Anyway, kain na tayo? Sige. Hinila ko ito sa hapagkainan at saka magkatabi kaming naupo sa upuan. Tahimik lang si Elizabeth at alam niyang naiinis to sa nangyaring pagkakalasing niya kagabi. Ayaw lang siguro magsabi. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na uulitin ang magpakalasing ng ganoon, lalo na kung kasama ko ito. Maling-mali yun. Para makabawi sa kasalanan, ay naisipan niyang isama si Elizabeth sa office ngayon. Gusto ko itong makasama maghapon. At the same time, ay magkausap na rin sila ni Geraldine about sa itatayong charity. Habang tahimik itong kumakain, ay dito ko na sinabi na isasama ko siya sa office ngayon. Ha? Bakit? Anong gagawin ko doon? Anito? Wala. Wala kang gagawin. Gusto lang kitang makasama maghapon at lumabas na rin tayo after? Sigurado ka? Oo. Pagpayag ni Elizabeth. After namin kumain ay agad na kaming pumanhik sa taas at sabay na naligo. Nagiging morning rutina niya ang gamitin si Elizabeth bago pumasok ng opisina. Sa loob ng aming malawak na CR ay doon muling may nangyari. Nagtatampo ka pa? Tanong ulit ito sa kanya habang nagbibihis sila pareho. Nagtatampo ka? Hindi ah. Bakit naman ako magtatampo? Pagbabalik nito sa aking itinanong. Tungkol sa paglalasing ko? Kahit hindi mo sabihin ramdam ko na may tampo ka. Pangako, hindi na mauulit. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa'yo nang dahil sa kapabayaan ko. Mali ako. At hindi ko naisip na paano kung may gumawa ng masama sa'yo doon. Kahapon, hindi naman siya manhid para hindi niya mapansin kung paano tingnan si Elizabeth na mga kalalakihan doon sa party. Oo, magandang asawa niya at pambihira ang taglay nitong karisma. She's an eye-catcher. Elizabeth POV. Napalunok siya ng mariin sa harap ng kanyang asawa. Nag-iwas na lang siya ng tingin. Hindi niya masabi kay Lorenzo na nangyari nga kagabi ang mga sinasabi nito. Muntikan na siyang mapagsamantalahan. Sobrang laking trauma sa kanyang nangyari kagabi. Hanggang ngayon, ay bumabalik pa rin sa kanyang isipan ng alingaw-ngaw ng tunog ng armas. Hindi siya nakatulog dahil doon. Hindi siya pinatulog ng kanyang konsensya. Nang dahil sa kanya, ay nadamay pa si Breeze. At naisip niya kung hindi nga nagpakalasing ng inom si Lorenzo, maaaring hindi nangyari ang mga nangyari kagabi. Wala siyang sinisisi. Hindi niya pwedeng isisi kay Lorenzo ang pangit na nangyari kagabi. Nagpapasalamat pa nga siya
dahil tulog to kagabi. Kung nagkataon kasi, ay baka ito pang nakapas lang sa lalaking nagtangka sa kanya kagabi. Lalong hindi niya mapapatawad ng kanyang sarili kapag nagkataon. Alam niyang kapag nalaman pa ito ni Lorenzo, ay labis to magagalit. Ayoko makagawa to ng mga bagay na masama. Hindi masamang tao si Lorenzo, at ayaw niyang lalong sumama ang imahe nito sa ibang tao. Ang iniisip niya lang ang anak ni Gov na si Breeze. Yes, he saved me. Very thankful siya dahil dumating ang binata at nailigtas siya. Yun nga lang, nagigilty siya dahil nagawa nitong pumaslang. Kahit sabihin pa na nagawa yun ng binata dahil hiningi ng pagkakataon. Pero still, nakapas lang pa rin to. Habang buhay niya itong dadalhin sa kanyang konsensya. Samantala, pinilit ni Elizabeth na umarte ng normal sa harap ng asawa. Hindi niya pinapahalata ang matinding epekto sa kanya ng nangyari kagabi. Until now, takot na takot pa rin siya. Hanggang sa makarating kami sa opisina ni Lorenzo, mga pilit ng ngiti ang binigay ni Elizabeth sa bawat nakakasalubong nila ng mga empleyado doon. Gusto man niyang gawing totoo ang mga ngiti niya, ngunit hindi niya talaga kaya pa sa ngayon. Ang hirap ng gustong-gusto niyang magkwento kay Lorenzo, pero hindi na para magkwento pa siya. Kinailangan pa niya magsinungaling rito. Hindi niya sinabi na si Breeze Cruz ang siyang naghatid sa amin. Kung sasabihin niya pa kasi, ay mas dadami pa ang tanong nito. Total, ay nagkasundo kami ni Breeze na kalimutan na lang ang mga nangyari kagabi. Nag-umpisa na magtrabaho si Lorenzo at siya naman ay iniwan nito kay Geraldine na sekretary nito. Nabanggit na sa kanya ni Lorenzo ang tungkol sa itatayong charity at kaming dalawa ni Geraldine ang napili nitong mga siwa nito. Sa naging pag-uusap namin ni Geraldine, ay mas lalo niyang kinahangaan ng kanyang asawa para sa kabutihan nito sa kapwa. Dito na rin kasi binanggit ni Geraldine ang tungkol sa pagpapriority ng charity sa mga pamilya ng nasunugan. 5 taon na ang nakararaan. Sinabi sa akin ni Geraldine na itong mga taga-Sitio Santa Monica ang pinaka-main goal na matulungan ng charity. Talaga? Alam mo ba taga-Sitio Santa Monica din ako dati? Pagbibida niya kay Geraldine. Talaga po? Kaya po ba gustong tulungan niyo sir mga taga-Sitio Santa Monica? Eh dahil doon po kayo nanggaling? Tugon naman ni Geraldine. Ang totoo niyan, hindi pa niya nababanggit kay Lorenzo tungkol sa dati niyang lugar. Nakilala siya ni Lorenzo na nagtatrabaho na siya sa flower shop. Sobrang bilis ng mga pangyayari sa buhay ni Lorenzo, kaya hindi na siya nagkaroon ng oras para mabanggit rito ang tungkol doon. Kung ganon, isa po ba kayo sa mga nasunugan at nawalan ng pamilya? Anito sa kanya. Oo, Geraldine. Isa nga ako sa anak na nawala na magulang. Pumanaw ng ama ko sa sunog habang ako naman ina sa Maynila at kasalukuyang inooperahan sa mata para makakita. Dati akong bulag, Geraldine. Ang ama ni Lorenzo na si Gov Luis ang tumupad sa pangarap namin ng ama ko na makakita na ako. Siya ang nagbayad ng operasyon ko. Sa kasamaang palad nga lang, hindi ko na nagawang masilayan ng ama ko. Naging emosyonal si Elizabeth habang nagkukwento kay Geraldine. Ilang taon na rin ang nakalipas at akala niya'y nakamove on na siya mula sa sakit. Ngunit hindi pa rin pala, lalo na ngayon na bumalik sa kanya ang lahat. Mumanaw ang itay at wala man lang siyang nagawa. Totoo po ba yan? Nanlaki ang mga mata ni Geraldine. Naging emosyonal na rin ito sa mga narinig na kwento mula sa kanyang nakaraan. Nakakalungkot po palang nakaraan nyo. Hanga po ako sa katatagan nyo. Isa po kayong matapang na babae. Deserve nyo pong mahalin ni sir. Masaya po ako dahil hindi ka na nag-iisa ngayon. Oo nga, Geraldine. Marunong talaga ang Diyos. Ibinigay niya sa akin ang tamang lalaki para sa akin. Totoo po. Kitang-kita ko po kay sir na mahal niya po kayo. Sa loob ng 7 oras, ay sobrang dami na naming napag-usapan ni Geraldine. Madali ko ito nakagaanan ng loob. Pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang pakiramdam.
Ang ganda pala na may napagsasabihan ka ng mga dinadala mo. After office hour, ay dinala ni Lorenzo ang kanyang asawa sa isang mamahaling restaurant. Dito na sila naghapunan. Ito ang unang beses ni Elizabeth na makakakain sa isang fine dining. Ngunit, kung tititigan mo siya ngayon, ay parang sanay na siyang kumain dito. Kung titingnan si Elizabeth, ay napaka-elegante niya sa kanyang suot. Pino ang mga galawan at mainihin magsalita. Habang masaya silang kumakain ng kanyang asawa, ay maraming mga mata sa paligid ang lihim na pumupuri sa kanyang kagandahan. Kaya itong si Lorenzo ay proud na siya ang maswerteng lalaki na nakakuha sa kanya. Napansin din ni Lorenzo na parang nagiging seloso na siya. Gusto na lang niya ay sawayin ang matang tumitingin sa kanyang asawa. So far, masaya siya sa buhay na mayroon ngayon. May maraming pera at magandang asawa. Wala na siyang hinihiling pa bukod sa balang araw ay makabuo na sila ng malaking pamilya. Okay na sana ang lahat sa kanilang dalawa. Bigla nga lang siyang nag-iba matapos niyang malaman mula sa kanyang sekretarya ang nakaraan ni Elizabeth. Hindi ito pwedeng mangyari. Si Elizabeth ang anak na lalaking inutusan ni Daddy na magsunog sa Sitio Santa Monica? Bakit ngayon ko pa ito nalaman? Bakit ngayon pa? Lorenzo POV. Habang lumalaon, ay lalo niyang minamahal ang kanyang asawa. Dumadaan ng mga araw ay mas nakikilala nilang isa't isa. Hindi niya minsan naisip na darating siya sa punto na kagaya nito, kung saan mas nagmamahal ako kaysa sa pagmamahal na natatanggap niya. Dumating siya sa opisina 30 minutes na, mas maaga sa oras ng pasok niya. Nang makarating siya sa kanyang opisina, ay dito niya nasalubong ang kanyang secretary na nag-uumpisa na magtrabaho. Nagulat pa nga ito na makita siya. Buhat kasi na makabalik siya sa trabaho, ay ngayon lang ulit siyang pumasok ng ganitong kaaga. Good morning. Kamusta naging pag-uusap niyo ng asawa ko? Tanong niya rito tungkol sa napag-usapan nila ni Elizabeth. Si Geraldine kasi ang pinakausapan niyang tutulong kay Elizabeth pansamantala habang hindi pa ito natututo. Nakita niya ang mga ito na seryosong nag-uusap, kaya naman minabuti niyang alamin ang naging usapan ng mga to. Hindi niya inaasahan ng kanyang mga susunod na narinig. Sir, I admire your wife. Isa po siya matapang na babae. Sagot sa akin ni Geraldine. Really? Paano mo naman nasabi? Sir, si Ma'am Elizabeth po pala ay dating taga-Sitio Santa Monica. Isa ito sa nawalan ng pamilya ng dahil sa sunog. Sir, hindi ko napigilan ang sarili ko na hindi umiyak sa mga ikinuwento ni Ma'am Elizabeth tungkol sa kanyang nakaraan. Kahanga-hanga po, dahil nakayanan niyang lahat ng sakit ng hamon sa kanyang buhay. Kung ako sigurong nasa kalagayan niya, malamang hanggang ngayon hindi pa rin ako makakamove on, sir. Pumano ang ama nito sa sunog kung kailan inooperahan na siya para makakita. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na magkita. Hindi alam ni Lorenzo kung anong kanyang magiging reaksyon hinggil sa kanyang mga narinig. Anong Sitio Santa Monica? Oo, alam niyang bulag si Elizabeth dati, pero hindi niya alam na dati itong taga-Sitio Santa Monica. Nakilala ko to sa isang flower shop kung saan sinasabi nitong doon to nakatira. Pero ang tungkol sa sinasabi ni Geraldine ngayon ay hindi niya alam. Anong? Sino? Halos walang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi naman siguro mag-iimbento ng kwento si Geraldine sa simpleng tanong niya rito kung ano ang napag-usapan nila ng aking asawa. Yes, sir. Nagkwento po si Ma'am Elizabeth tungkol sa kanyang nakaraan. Naiyak nga po ako sa harapan niya. Imagine, kung kailan nakakita to, ay siya namang pagpanaw ng ama nito. Ang sakit po nun. Bakas pa rin sa boses ni Geraldine ang awa at lungkot kay Elizabeth. Lalo sa kanya, kung tutuusin, ay wala namang masama sa mga nabanggit ngayon ni Geraldine. Ngunit bigla siyang nawala sa mood. Para bang nairita pa siya. Hindi niya inaasahan ang ganitong bagay na malalaman niya.
Bakit ngayon pa? Bakit ko pa to ngayon nalalaman? Sapat ng kanyang mga narinig upang putulin ang pag-uusap nila ni Geraldine. Agad na siyang pumasok sa kanyang opisina at nagkulong. I almost pulled my hair out. I can fully grasp that Elizabeth's family was one of the victims of my father's greed. Ang hirap ipaliwanag na nararamdaman niya ngayon. Paano niya sasabihin sa kanyang asawa na ang daddy niya may kasalanan kung bakit to nauulila ngayon? Napangiti siya ng mapait. Ang peste niya sa part na iniisip kung kaya niyang maibsan ang sakit ng mga taong nawalan ng pamilya sa sunog sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang charity. Itong asawa ko, hindi nito nabanggit sa akin ang tungkol dito dahil ayaw nitong maalala siguro ang sakit. Masaya si Elizabeth sa piling niya ngayon. Pero hanggang kailan? Siguro hanggang hindi nito nalalaman ang lihim ng nakaraan. Kapag nagkataon, kamumuhian din niya ako gaya ng ibang taong hanggang ngayon ay namumuhi sa kanya. Kapag nagkataon, ay doon palang maintindihan ni Elizabeth kung bakit marami sa kanyang galit na galit. Sana noon niya pa nalaman. Sana hindi na lang itong pinili niyang pakasalan. Sana iniwasan niya to at hindi na ginawang komplikado pa ang lahat. O sana, hindi na lang na-aksidente sa Cassandra para hindi nagkaroon ng puwang sa puso niya sa Elizabeth. Ngayon niya rin napagtahi-tahi ang lahat. Si Elizabeth ang dalagitang nakita niyang umiiyak noon. Na ayon din sa mga taong naroroon, ay kakaopera lamang para makakita. Ang peste niya para ngayon niya lang mapagtanto na si Elizabeth ang nakita niya noon, 5 taon ang nakararaan. Ang masakit pa dito, ang ama nito ang nakita niyang lumabas ng opisina ng kanyang daddy noon. Ang taong napag-utusan ng kanyang ama na sumunog sa sitio Santa Monica. Na ang kapalit ay ang pagkakaopera ng anak ng pobreng sa Angelito. Angelito Samonte, ang pangalan ng lalaking sinasabi ni daddy na tinulungan nito para makakita ang anak. Hangang-hanga pa siya sa kanyang daddy noon. Kay Felipe Cruz niya lang nalaman ang totoong ugali ng kanyang pinagmamalaking ama. Ang kamuhi-muhing nagawa nito. Hindi mo na uuwi sa bahay si Lorenzo. Gusto niya pang mag-isip. Nagpasya siyang huminto muna sa isang bakanteng lote habang iniisip ang maraming bagay. Mahal na niya si Elizabeth, kaya hindi niya pwedeng basta nalang makipaghiwalay dahil lang sa kanyang nalaman. Alam niyang wala namang lihim na hindi nabubunyag. Kung dumating man siguro ang araw na malaman nitong tungkol dito, ay kamumuhian niya ako. Tatanggapin niya ang galit nito. Hindi siya makikipaghiwalay rito kahit na anong mangyari. Sa mga nalaman at natuklasan, naisip ni Lorenzo na malaki ang kasalanan ng kanyang ama sa kanyang asawa. Hindi ito magagamitan ng anumang material na bagay. Alam niyang kamumuhian siya ni Elizabeth pagdating ng panahon. Pero huli na para sa kanyang bitawan ng asawa. Sa sandaling panahon nilang nagsasama, ay napamahal niya siya ng totoo dito. Sa huli, mas pinili pa rin ni Lorenzo ang ilagay na lang sa limot ang lahat ng kanyang nalaman. Hindi masisira ang magandang samahan nila ni Elizabeth kung walang makakaalam ng natuklasan niya. Oo, alam ng iilang taong malalapit kay Don Luis na ito nga ang nasa likod ng pagkasunog. Ngunit walang nakakaalam sa kung sinong taong inutusan nito upang sunugin ang sitio. At yun nga'y ang ama ni Elizabeth na sa Angelito Samonte. Bumalik siya sa mansyon na parang wala lang. Kagaya ng nakagawian, naglambing siya sa kanyang asawa, tinabihan niya ito sa kama at ginawaran ng mabilis na hagkan sa pisngi. Iyon nga lang, tila kakaibang ikinikilos nito. Asawa ko? May problema ba? Tanong niya rito. Wala naman. Ano lang kasi. Hindi ba mag-asawa na tayo? Nakunot tuloy ang noo niya. Wala siyang ideya kung anong ibig ipunto ni Elizabeth. Oo, mag-asawa tayo. Legal tayo mag-asawa sa harap ng Diyos at ng tao. Bakit? Hinawakan niya ang kamay ni Elizabeth. Sa isip-isip niya, ay sana hindi problema ang pupuntahan ng kanilang pag-uusap. Bakit? May problema ba?
Mahinahon niyang tanong. Kahit na anong gawin ni Elizabeth, ay hindi pa rin niya makalimutan ang nangyari noong isang gabi. Hindi mawala sa kanyang isipan ang nangyaring pananamantala sa kanya at sa pagpanaw ng bumastos sa kanya. Simpleng tao lang si Elizabeth at ngayon lang siya nakaranas ng ganitong kabayolenteng bagay. Gustong-gusto niyang magsabi sa asawa, ngunit hindi siya magkaroon ng lakas ng loob. Ayaw niyang makagawa sa Lorenzo ng mga hindi kanais-nais na bagay dahil lang sa pagsusumbong niya. Ngayon nakatabi niya ito at ngayon nag-aantay ng sagot. Tiningnan ni Elizabeth sa mata ang asawa. Nakita niya na mukhang pagod ito at problemado rin. Pinili niyang wag na lang magsabi at sa halip iniba niyang usapan. Ano kasi, naisip ko lang, mag-asawa na tayo at sinasabi nating mahal natin ang isa't isa. Pero hindi pa natin lubusang kilalang bawat isa. I mean, masyado mabilis ang pangyayari at mga nangyari. Hindi mo pa ako lubos sa kilala ng pakasalan mo ko. At ganun din ako sa'yo. Iba tuloy ang naging dating nito kay Lorenzo. Ito na nga bang iniiwasan niya maging usapan nila? Bakit? Importante pa ba yun? Mahal kita at palagi kong ipaparamdam sa'yo yun. Hindi naman tungkol sa'yo o sa pagmamahal mo sa akin. Tungkol to sa akin. Kahapon, nag-usap kami ng sekretary mo. Marami kami napag-usapan at marami akong bagay na naikwento sa kanya tungkol sa nakaraan ko na hindi ko pa nababanggit sa'yo. Naisip ko lang din na dapat bago ko pa naikwento sa iba, dapat ikaw munang makaalam. Alam na ni Lorenzo ang tinutukoy ni Elizabeth dahil nabanggit ni ito sa kanya ng kanyang secretary na si Geraldine. Kaya nga heto siya ngayon at nababalo na sa kakaisip kung paano pa magwo-work ang marriage nila ni Elizabeth. Gayong may malaking kasalanan ng ama niya rito. Alam mo, kung yan lang pinoproblema mo, walang problema sa akin. It's your choice. Irerespeto kong desisyon mo. Palagi kitang iintindihin, Elizabeth. Salamat kung ganun. Pero gusto ko pa rin na ikwento sa yung aking nakaraan. Alam na ni Lorenzo ang mga bagay na to, kaya hindi na niya pinakikinggan na maayos si Elizabeth. He hated the fact na taga Centro Santa Monica to at isa sa mga naging biktima ng sunog. Wala sa loob ni Lorenzo na bigla niyang nasabi na, kung ganon, bakit hindi ka galit sa pamilya namin? Kung taga Centro Santa Monica ka, malamang masama rin ang tingin mo sa aming mga Victoria. Bakit? Bakit ka pumayag na magpakasal sa akin kung nawalan ka pala ng magulang ng dahil sa sunog? Alam mo na ang lahat ng taga roon ipinaghihinalaang si Daddy na siyang nasa likod ng pagkasunog. Aniya rito? Ibahin mo ako sa kanila, Lorenzo. Hindi ako galit sa dating gobernador. Hindi ako naniniwala na masama ito dahil ako mismo sa sarili ko napatunayan ko kung gaano kabait ang daddy mo. Wika ni Elizabeth na ikinagulat niya. Paano mo nasabi yan? Dahil ang papa mong tumulong sa itay ko para maoperahan ako. Siya ang nagbukas ng pinto para sa kagaya naming mahihirap. Binigyan niya si itay ng pera nang walang hinihinging kapalit. Kaya ko ito nasasabi, ay dahil ganun siya ilarawan ng itay sa akin. Mahabang paliwanag nito sa kanya. Kung ganun gusto kong malaman mo na pinagaan mo ang loob ko. Hindi mo alam kung gaano kasarap marinig na may isang kagaya mong tumatanaw ng utang na loob sa daddy ko. All these days, sobrang sakit para sa akin na pumanaw si daddy dahil sa labis na kalungkutan at walang nakakita ng kanyang busilak na puso. Salamat, dahil may isang kagaya nyo. Salamat at iba ka sa kanila, Elizabeth. Minahal mo ko sa kabila ng pangit na imahe ng ama ko. Salamat dahil naniniwala ka sa akin. Totoong gumaan ang pakiramdam niya, para siyang nabunutan ng tinik, nawala ang kanyang pangamba dahil sa mga salitang binitawan ni Elizabeth. Hindi na siya natatakot na maungkat pa ang nakaraan dahil ang kanyang asawa, sarado ang isipan nito at tanging mabuting nagawa lang ng gobernador ang tumatak rito. Wala namang nakakaalam ng tunay na nangyari bukod kay Don Luis. Bagamat,
Alam daw ng bagong gobernador ang lihim ng nakaraan ay makakaasa daw si Lorenzo na walang makakaalam. Sa ngayon, abot-abot ang pasasalamat niya. Mas lalo niyang minahal ang asawa. Mas lalong ayaw niya tong mawala sa kanyang tabi. Para sa kanya, si Elizabeth ang pinakamagandang bagay na dumating sa kanyang buhay. Kaya naman walang sawa niyang ipaparamdam dito ang kanyang pagmamahal. Pagkatapos ng kanilang mahigpit na yakap, ay nauwi naman to sa mainit na hagkan. Hawak niya ang batok ni Elizabeth, kaya hindi mapuputol ang magkahinang nilang labi. Ang isang kamay naman niya ay unti-unting naglalakbay sa damit ni Elizabeth at tinutunto ng hinaharap nito. Maya-maya pa'y hindi na niya natiis at mabilis niyang sinakop si Elizabeth. Wala siyang sinayang na oras sa pagsakop rito at pinuno nila na mahinang sigaw ang paligid hanggang sa sabay nilang naabot ang sukdulan. Samantala, matapos silang matapos ay parang hinang-hina si Elizabeth at agad na nakatulog muli. Kinumutan na lang siya ni Lorenzo dahil may balak pa siyang mag-round 2 sa madaling araw. Magpapahinga na sana si Lorenzo nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang doktor ni Cassandra. Hindi na niya sinagot ang nasabing tawag dahil na rin sa inaantok na siya dahil sa pagod. Yun nga lang, biglang nawalang antok niya matapos siyang makatanggap ng mensahe na nagsasabing, "Good news Lorenzo, may malay ng pasyente. Hinahanap ka niya. Pumunta ka agad dito once na mabasa mo to." Text ng doktor sa kanya, "May malay na si Cassandra?" Ngayon mapapatunayan kung sino ang matimbang. Iiwanan ba ni Lorenzo ang asawa niyang mahimbing na natutulog para puntahan ang nobyang si Cassandra? O hindi na pupunta si Lorenzo dahil hindi niya ito mahal? Then suddenly, my world turned upside down again. I felt confused all of a sudden. Cassandra regained consciousness and she's looking for me now, while Elizabeth is peacefully asleep. Surely she'll look for me when she wakes up. Nasa gitna siya ng pag-iisip kung pupuntahan ba niya si Cassandra o mananatili siya sa tabi ni Elizabeth. Hindi niya matimbang ang dapat niyang gawing desisyon. Nobya niya pa rin si Cassandra at wala itong kaalam-alam na kasal na siya kay Elizabeth. Wala ako ngayon sa sitwasyong ito kung hindi dahil sa pagmamahal niya rito noon. Hindi niya alam kung hanggang ngayon at sa huli. I decided to go to Cassandra. She needs me, and I have a lot to explain to her. Iniwan niya si Elizabeth para puntahan si Cassandra. Pagdating niya doon, naabutan ko to na patuloy pa ring tinatanong ang doktor tungkol sa kanya. "Nasaan ba si Lorenzo? Darating ba siya? Pakisabi kailangan ko siya ngayon." Sunod-sunod nitong sabi. Sa pagsara ng pinto, ay dito niya nakuha ang parehong atensyon nila. Agad sumilay ang malawak na ngiti sa labi ni Alexandra pagkakita nito sa kanya. Agad ko tong nilapitan para kamustahin. Ngunit isang mahigpit na yakap ang ginawad nito sa kanya. "Akala ko hindi ka na darating. Akala ko may iba ka na kaya ayaw mong sagutin ang tawag ng doktor kanina. Sa wakas dumating ka. Miss na kita Lorenzo." Sa sobrang higpit ng pagkakayakap nito sa akin ay napayakap na rin siya pabalik. Nagpaalam na ang doktor nito sa amin na lalabas muna para daw makapag-usap kami ng husto. Sa totoo lang, wala na kaming dapat na pag-usapan pa dahil pamilyadong tao na siya. Ngunit marami siyang kailangang ipaliwanag rito at hingi ng tawad dahil sa mga nangyari habang nakaratay ito. "I'm sorry." Tanging salitang lumabas sa bibig niya. Bigla itong kumalas mula sa aming yakap at nangungusap ang mga mata. "Sorry? Bakit ka nagsasorry? It was just an accident. Walang may kasalanan sa nangyari sa akin. Okay na ako ngayon. Magaling na ako. Handa na akong samahan ka sa lahat ng kinakaharap mong problema ngayon. Hindi na ako matatakot dahil mas natatakot ako na maagaw ka ng iba sa akin, Lorenzo. I miss you so much. At hindi na ako papayag na magkalayo muli tayo. Mahal na mahal kita." Anito sa kanya.
Sa totoo lang, hindi niya alam kung paano niya uumpisahan na magtapat rito. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin ang tungkol kay Elizabeth at sa mga nangyaring pagbabago. Yung nalipat na kay Elizabeth ang pagmamahal niya na dati ay kay Cassandra niya lang inaalay. Gusto niyang ipagtapat rito ang lahat. Kaya lang hindi niya magawa dahil naaawa siya kay Cassandra. Iniisip nito na ganoon pa rin siya gaya ng dati. Masaya ako at magaling ka na. What's important for now is for you to get home and rest. Walang buhay niyang sabi. Hindi naman totally nawala ang pagmamahal niya kay Cassandra. I still care for her. Aaminin niya, mas mahal niya nga ngayon si Elizabeth. Pero hindi ganun kadali na tapusin ng ganun-ganun na lang ang sa amin. Nagmahalan kami ni Cassandra for 3 years at sa 3 taon na yon ay sa kanya umikot ang mundo ko. Sa totoo lang din, naiinis ako sa sarili ko dahil sa pagiging unfair ko kay Cassandra. Maling-mali ang nangyari. Hindi niya dapat to pinalitan ng ganung kadali. Ngayon niya kailangan kaharapin ang consequences na nagawa ko. Obligasyon ko pa rin to hanggang ngayon. Totoong magaling na si Cassandra. Napakalakas na nito at mag-isa nang nakakakilos gaya ng dati. Hindi niya inaasahan na magiging ganito lang kabilis ang recovery nito. Pinili talaga magpagaling para daw magkasama kami muli. Inihatid ko to sa kanilang bahay gamit ang aking sasakyan. Gaya ni Elizabeth, si Cassandra ay namumuhay lang na mag-isa sa buhay. Kaya naman pagdating namin sa kanila, ay kinailangan ko pa tong tulungan na mag-ayos. Sa palagay niya rin, ay hindi niya ako papayagan na umuwi agad dahil paulit-ulit itong sinasabi na namimiss niya raw ako. Namiss nito ang dati naming ginagawa at alam niya ang mga bagay na tinutukoy ng dalaga. Pero ang naiisip niya ngayon ay si Elizabeth. Samantala, nandito siya ngayon sa sala ng apartment ng dalaga habang hindi mapakali. Si Cassandra naman ay nasa kwarto nito ngayon at nagliligpit. Humahanap siya ng tiyempo para magpaalam rito para umuwi. Ilang sandali pa ay hindi na siya nakatiis at pinuntahan niya to sa kwarto para magpaalam. Pero hindi niya inaasahan ng kanyang aabutan. Cassandra! Banggit ko sa pangalan nito. Natigilan ako sa aking kinatatayuan. Nakatalikod to at walang kahit na anong saplot. Agad itong napaharap sa kanya nang marinig nitong tinawag ko siya at dito na tumambad sa akin ang kabuuan ng katawan nito. Kailangan ko na kasing umuwi. Mautal-utal siya sa pagpapaalam. Sinubukan niya mag-iwas ng tingin dahil ayaw niya magkasala. Ilang sandali pa ay nakita niya na to sa kanyang harapan. Ipinatong ni Cassandra ang mga palad nito sa kanyang balikat. Uuwi? Bakit ka uuwi? Hindi mo ba ako na-miss? Hindi mo ba na-miss ang katawan ko? Hindi mo ba na-miss ang sabay nating pagsigaw? Wika nito sa akin gamit ang nakakaakit na boses. Idinikit pa nito ng husto sa akin ang kanyang katawan. The more na umaatras siya, ay mas lalong nangihina ang tuhod niya. Hindi naman sa ganon. Sadyang pagod lang ako ngayon. Pwede bang bukas na lang? Pagtanggi niya rito, hindi na nag-ibang ekspresyon ng mukha ni Cassandra. Hindi pwede. Bakit ba parang iniiwasan mo na ako? Hindi ka naman dating ganyan ah. Hindi pa nangyari na tinanggihan mo ako pagdating sa ganito, Lorenzo. Ang tagal kong nakaratay. Siguro naman hindi mo ako niloko noong mga panahong nasa ospital ako. Lorenzo, alam kong hindi mo ko kayang ipagpalit dahil mahal na mahal mo ko at ako lang ang nagpapasaya sa'yo. Ngayon ay bigla nang umamumuli ang boses nito. Please, samahan mo ko ngayong gabi at hayaan mong pawiin kong lahat ng pagod mo. You love me, right? If you still love me, prove to me. Tuluyan na siyang walang nagawa nang sakupin ni Cassandra ang kanyang labi. Ginawaran niya ako na mainit na halik. Sinubukan niya itong marahang itulak, ngunit lalo itong naging agresibo sa paghalik. God to knows I try all my very best to resist, but Cassandra is insistent. Hindi ito tumigil
hanggang hindi siya sumasabay sa paghalik. 3 taon ang naging relasyon namin, kaya alam na alam nito ang kanyang kahinaan. Matapos ito magtagumpay na tanggalin ang lahat ng damit na suot ko, ay saka ito yumukod. Sino ba namang lalaking aayaw nito? Pinaligaya ni Cassandra ang kanyang kasangga. Alam na alam nito kung paano papikitin ang mata niya. Tuloy na siya nadarag sa apoy na sinimula ni Cassandra. Muli nitong pinaalala sa kanya ang ligaya na tanging ito lang ang nakapagbibigay. Nakita ko na lang ang sarili ko, nagigil na itong sinasakop. Iba ka talaga, Cassandra. Kayang-kaya mo akong tuksohin. Humanda ka sa akin. Wala naman din siyang ibang choice kung hindi ang may nangyari sa amin ngayong gabi. Hindi to papayag ni hindi ko to sasakupin. Kaya heto, at nagtagumpay na si Cassandra sa gusto nito. Habang nagsasalo kami, ay parang unti-unting bumabalik sa kanya ang pakiramdam kung saan pagmamay-ari siya ni Cassandra at ginagawa niya ang lahat para pasayahin ito. Hinayaan niya lang maramdaman ang mararamdaman niya habang kasalo niya ito. Nalilito kasi siya at baka ito ang susi para makapili siya sa kanilang dalawa ni Elizabeth.